So let's remain standing. Let's open our Bibles to Isaiah chapter 46. Come on, sige po. Buksan po natin mga Bibles natin to Isaiah chapter 46 verses 3 to 4. Amen. Ready na po ba tayo sa Word? Amen. Parang last Sunday lang, nauubos yung boses nyo at namaga yung kamay nyo kakapalakpak. No? Dahil nandyan si Pastor, pero ngayong balik na tayo kay Pastor JB, parang, amen. Wag lang po sana tayong nag-engage sa Word pag may guest speaker tayo, but come on, yung pagpalakpak, yung pagsigaw, come on, it's a posture of hunger. If you are hungry for the Word of God, come on, wag ka lang manahimik. Hallelujah. I'm excited for the Word of God this morning. Isaiah 46, 3 to 4. Let's open our hearts to receive this word. Sabi po dito ng Panginoon, listen to me, you whom I have upheld since your birth. Wow. And have carried you since you were born. Ito po yung pangako ng Panginoon. Sabi niya, even to your old age and gray hairs, I am He. Amen. Unti lang po yung nakakaintindi ng word. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, mula bata ka hanggang tumanda ka, hanggang pumuti na yung buhok mo, hindi ako nagbabago. Ako pa rin ito, sabi ng Panginoon. Come on. Aren't you grateful? We are serving the God who never changes. He's the same yesterday, today, and forever. I am He, says the Lord. I am He who will sustain you. Come on, shout, sustain. Wow. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. And the title of my sermon for this morning is When God Carries You. Amen. Hallelujah. When God carries you through. Amen. Sino na pong ready dito maranasan niyang buhatin siya ng Panginoon? Amen. Sino po dito naranasan niyang buhatin siya ng bata siya? Ay, sarap ng feeling, no? Gusto ko sanang pumili sinong kaya kong buhatin dito eh. Wala pa yung anak ko eh, no? Pero baka mapahiya ako. No? Asarap po pag binubuhat ka. Yung parang kahit, alam mo yon, kahit wala kang control sa sarili mo, magpabigat ka, ang sarap na hinihele ka sa hangin. Lahat ng weight mo ay salo-salo ng taong bumubuhat sa'yo. Amen. I'm excited for the Word of God. We can all be seated. Amen. Welcome to our friends who came here for the first time, not just first time, second time, third time. Amen. Salamat po dahil patuloy kayong bumabalik, and I pray na ang binabalikan nyo dito ay hindi kung sinong tao, sinong pastor. Maganda po magsimba kasama yung kaibigan natin, pero I hope po naintindihan natin na ang binabalikan natin dito ay walang iba kundi ang Panginoon. Amen. Hindi yung crush natin. Hallelujah. Mga young people. Amen. No? Hindi kung sinong hinahanap natin, but ang presensya po ng Panginoon. So let's talk about this word, when God carries you through. This year po, we receive yung prophetic word natin na sabi ng Panginoon, this year will be a year of what? A year of what? A year of increase. At naalala ko po, nung binabasa atin to last January, everyone was excited. Everyone po received that word with faith. At alam niyo po, napakabuti po ng Panginoon. Ang ganda ng word. Sino po na-appreciate niya yung word ni Lord last Sunday dito? Come on. Amen. Parang onti lang po ata. Amen. Sino po dito? Come on. Hallelujah. Last Sunday lang, umihiyaw kayo eh. Ngayon, back to normal. Alam niyo po, hindi normal yung ganyan. Ang normal, humihiyaw, tumatayo, pumapalakpak. Come on. Sige po, hallelujah. Yan po yung inormalize natin pag Word of God talagang uhaw tayo. Amen. And sabi ko nga po, honestly, the Lord has been so kind to us because we've experienced po yung increase even in a corporate sense. Every week we're seeing new faces, we're seeing not just individual but families after families po na pumupunta dito by the grace of God, no?
But behind that, gusto ko pong maintindihan natin that I know that God isn't just moving through us, but He's also moving in us. Amen. And much of what God is doing is, naniniwala po ko, it's within our hearts. At kahit po mukhang exciting yung pangako ng Panginoon, yes, it is exciting, no? While increase sounds exciting, alam ko po, nalaman natin at nakita natin that it also comes with stretching. Come on, say that word with me, stretching. Lahat tayo excited dun sa increase. Pero napag-usapan po natin, opo, wait lang. Merong stretching na nire-require si Lord bago natin maranasan yung increase. Amen. We knew that there would be seasons of stretching. But we didn't realize just how much God would stretch our faith. Nagbigay ng pangako yung Panginoon ng increase. Na-prepare tayo, napag-usapan natin, magkakaroon ng stretching. Pero ang hindi tayo ready ay kung gaano tayo i-stretch ng Panginoon. Sino po dito honestly nakaranas ng stretching ngayong taon? Meron po ba? Have you experienced stretching? Hindi po yung ganun lang, ha? Stretching sa buhay po yung sinasabi ko ngayong umaga. And I want to share something very personal po sa aming pamilya. And just recently, no, our family walked through one of the hardest storms we've ever faced, no? Ito po ay 5 months ago. Yung iba po sa atin, karamihan alam natin. Pero gusto ko pong i-share ang testimony ng pamilya namin para po sa lahat sa atin na nandito ngayong umaga. No? 5 months ago, our 2-year-old son po na si Ablaze had what we thought of was a simple na bronchopneumonia. No? At so yung kanyang pong doktor ay nagbigay ng antibiotics para doon. And after 1 week ay nag-clear na po yung kanyang cough, kanyang ubo. Pero ang naging problem po kasunod po nun is yung kanyang oxygen level ay nanatiling unstable. No? So, nawala na yung ubo niya pero yung kanyang oxygen sa katawan, doon pong nilalagay na pulse oximeter hanggang nakarating po kami sa hospital, ay hindi pa rin nagno-normal. So, after several days po, no, nung binalik po namin siya sa hospital, ay ang doktor po ay may narinig po siyang unusual na tunog sa kanyang puso or yung tinatawag nilang heart murmur, no? And immediately we were then referred to a pediatric cardiologist para po ma-confirm kung ano po ito. And I can still vividly remember that moment, May 13, after po ng Lunes na election. No? That's the day after ng election. And we went to the hospital po on what we thought was just a normal or ordinary day. Or isang simpleng check-up lamang po. But when the doctor placed the Doppler doon sa chest po ng anak ko, no, I was surprised to see ang isang picture ng kanyang, alam mo, ng puso na parang kakaiba doon sa normal. No? So I think po merong parang short na video dyan na pinakita yung kanyang to the echo. Kahit wala na pong audio yan, sige po. Basta po, alam mo yon nung di naman ako sanay nakakakita talaga ng ganyang na to the echo, pero makikita mo, di mo maaaninag po dun sa video yung 4 chambers ng kanyang puso. And naaalala ko pa rin po sa tenga ko na nung narinig ng doktor yon, sabi niya, di ko naman expecto na ganito, sabi niya. No? So gulat na gulat po kami na sinabi po niya, lumabas sa kanyang bibig. Then came the words
no parent ever wants to hear that our son had a congenital heart condition called AVSD, or yung tinatawag po nilang atrioventricular septal defect. Basically po, ito po ay seryosong problema na meron siyang butas sa kanyang puso at may komplikasyon sa mga valves po ng kanyang puso. No? So mababasa niyo po dyan, ayan, ito po yung conclusion niya. No? At i-chat GPT niyo na lang po yan mamaya kung ano po yan. No? So yan po yung narinig namin sa doktor. And at that moment, honestly, everything inside us went quiet. As in, parang nandun ako sa isang kwarto na wala akong marinig. Hindi ko alam anong next kong iisipin. Hindi ko po alam anong next naming gagawin para pong huminto lahat. At yung naalala ko lang po na sinabi ko kay Lord, Lord, ano ito? Sabi ko, Lord, saan papunta ito? At may mga thoughts po na bakit ngayon lang ito? Kung congenital, dapat nung bata pa siya, nakita namin ito. Bakit hindi ito na-detect nung una pa lang? Yan po yung mga questions that try to fill our minds. And also, honestly, fear tried to take over. At yun na po, sunod-sunod na yung mga sinabi ng doktor. Kailangan niya ng open heart surgery. Nung una, sinabi pa, kailangan niya mag-prepare ng 2 milyon. Kung pwede na siya ng weekend, kung okay siya, wala siyang nararamdaman, dali na natin sa Manila, etc., etc., etc. Parang, Dok, wait lang, wait. Masyado atang, wait lang. Kaka-receive lang namin ng balita ngayon, gusto nang i-admit agad, para pong hindi mo alam saan mo. Alam mo, yung feeling ng nabasag yung baso at onti-onti gusto mong pulutin yung mga broken pieces of you. Yun po yung naranasan po namin during that time. And I remember we cried buckets of tears doon po sa maliit na kwarto ng 2D Echo Room. At para po kaming nilamon ng lupa. And I remember I held my son, talagang niyakap ko siya. At wala pong tigil, parang ayaw mo siyang pakawalan. Ganon. Niyakap namin siya. At tinahalikan namin siya. At naalala ko po, sinabi ko sa Panginoon, Lord, binibigay namin tong sitwasyon na to sa'yo. And at that moment po, na-realize ko na ito pala yung stretching na mararanasan namin. At lagi ko pong sinasabi nung mga nakaraan na, alam mo yon, hindi kami ready for that. Kala ko po ordinary lamang na araw, and yet biglang may bang! Parang ganun po na problemang tumambad sa harapan namin. Amen. So, na-realize ko po, ito, isa po itong stretching na moment po sa amin. At alam kong may gustong gawin ng Panginoon on the inside of us. At naranasan niyo po ba yun na pag dumaan tayo dun sa mga painful moments ng ating buhay, uncertain moments, ay dun po tayo tinuturuan lalo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya like never before. Come on, hallelujah! Sino po dito masasabi niya, grateful siya sa mga pinagdaanan niya, if not for that pain, if not for that closed doors, if not for that broken season ng buhay ko, hindi ako magiging ganito. Tama po ba? During that time po, wala po. We didn't have all the answers. Hindi ko alam anong gagawin po namin. Hindi ko rin alam kung anong mangyayari sa mga susunod po na araw. Ang alam ko lang po is the same God who promised increase is the same God na bubuhat po sa amin sa bagyo pong iyon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on. Hallelujah. Amen. Yung Diyos na nangako ng increase, naniniwala ko siya rin ang bubuhat po sa atin sa anumang klaseng bagyo na pagdadaanan po natin. And yung naramdaman po namin mag-asawa noon, gusto po namin gawing mabilisan lahat. Alam mo yon, syempre knowing na may butas pala sa puso, so alam mo yon, parang nag-flashback yung 2 years ago, pero good thing po, sinustain po siya ng Panginoon. Wala pong history na talagang hindi siya blue baby, hindi siya cyanotic.
Hindi siya hinihingal, napaka-active niya, kaya wala ka pong makikitang sign nung bata po siya. No? And we wanted our son to have the operation as soon as possible. Pero makikita mo habang tumatagal, araw-araw po, bumibigat yung pakiramdam po namin. At nagwo-worry po kami katulad ng isang magulang na gusto mong magkaroon ng relief agad sa inyong pinagdadaanan, especially po sa nararamdaman ng aming anak. At kahit po sa gitna ng bagyong yon, nagkaroon po ng intervention yung Panginoon. No? When I posted that news sa aking Facebook, meron po nag-reach out sa amin na siya po ay may ganong sitwasyon din, na ang kanyang anak ay same po na may ganong sitwasyon. And ang nangyari po, no, that person referred us to their pediacardio at sabi niya, itry niyo po to ganyan, ganyan. So from Angeles, kami po ay pumunta ng Manila para po sa second opinion. And praise God po, no, yung pong nakita naming bagong doktor ay doon kami naging mas komportable at naging mas, yung prayer po namin is i-lead kami ng Panginoon sa tamang doktor na tutulong po kay Ablaze. So from Angeles, yun nga po, after 2 days, pumunta po kami sa heart center to meet that pediacardio and magkaroon ng second opinion. No? At praise God po sa kamay ng Panginoon dahil nakita po namin kung paano po gumalaw si Lord. No? So yan pong video niyan ay nasa hospital po kami. That's yung first niyang pakikipagkita po sa bago niyang doktor. No? At naginhawaan po kami nung sinabi ng kanyang doktor na para sa akin, hindi naman ito mukhang may pulmonary hypertension. Dahil yun po yung kinakatakutan namin sa kaka-research namin. No? Meron po kasing irreversible na pulmonary hypertension. Meron pong level na hindi na pwedeng operahan. Yun po yung pagkakasabi sa amin. No? Pero kaya po, yun pa yung, dun tumatagal yung bumibigat at yung agony ng waiting kasi baka habang tumatagal ay lumalala na yung sitwasyon ng anak namin. Anybody here? Naintindihan niyo po? No? So yun po yung nararamdaman namin. Pero po naginhawaan kami nung sinabi po ng doktor niya, based po sa mga x-ray, sa resulta, sa pag-check niya, ay hindi naman po mukhang may pulmonary hypertension siya. So after po, no, we still needed to go through several checkups and different tests. And kasabay din po noon, we also had to raise funds. Dahil nalaman po namin yung paghihintay po sa operasyon ay napakatagal. We needed to raise ng mga 60% po ng amount para down payment para lang po makakuha siya ng schedule. At sa balita po ng doktor niya, pag nasa schedule po sila after ng down payment, yung iba, it took them like talagang months bago po mapa-opera. So sa biyaya po ng Panginoon, at sa tulong po ng bawat isa at ang dami pong ginamit ng Panginoon, palakpakan po natin si Lord, we were able to raise yung amount at yun po, nakakuha po kami ng schedule para kay Ablaze. No? And after raising that amount, we found out po that we still had to wait for another 4 months pa. Mula po June, July, August, September, 4 pa po na buwan. At yung 4 pong buwan na yon ay what they call this, nalipat na naman po sa next na month dahil po dapat si Ablaze ay wala pong sakit. Pero ginawa po namin yung best namin hanggang sa last 1 week po bago ang kanyang schedule, siya pa rin po ay sinisipon. At na-move na naman po ito ng next month. From September 9, naging October 2 po ito. So, na-delay na naman po. No? And, ang kwento pa po nun, mamaya itutuloy ko, no? Yung October 2 pong yun ay na-delay na naman. So, imagine the agony of waiting. No? Naalala ko po, gabi-gabi, alam mo yun, parang hindi ka makatulog every 12 midnight papuntang 3 p.m. or 4, parang, alam mo yun, parang 4 pa lang ako makakatulog, wala akong ibang ginagawa kundi nililihans ko yung anak ko, pinagpe-pray ko yung anak ko, umiiyak ako gabi-gabi dahil po dun sa bigat ng nararamdaman naming mag-asawa. No? And honestly po, nandun po yung sino po
nararanasan nyo, sometimes you are torn doon sa ikaw ba ay mananampalataya and yet napaka-overwhelming ng fear. Come on. Amen. Nararanasan po natin yon. At bilang isang magulang, alam po natin gaano kabigat yung mga ganitong klase po ng sitwasyon. There were moments that we wanted to take control. Sana madaliin na natin. Hindi ba pwedeng mapabilis ito? Yun po yung gusto naming sabihin. To make things move faster, to fix everything on our own. But God gently reminded us that He was in control. Hindi kami. Amen. Hindi po kami. Siya po yung may control. And it was in that season po of waiting that we learned the most hardest lesson and yet so freeing. Ang nagpalaya po sa amin is when we can't do anything else. Wala kaming magawa kundi maghintay. Wala kaming magawa kundi daanan yun araw-araw. When we can do anything else, we can still trust the one who carries us through. Gusto ko pong ipakilala sa bawat isa sa atin, meron tayong Diyos na bumubuhat sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. So I just want to pause here for a bit and bring us back to our text this morning, dun sa Isaiah chapter 46, no? Verses 3 to 4, no? Ang Isaiah 46 po is part of Isaiah 40 to 48, and this is often called the book of comfort or the book of consolation, no? Dito po malinaw here in this verses, God contrasts Himself. Kino-compare po ng Panginoon ang sarili niya with the false gods of Babylon, katulad po ni Bel and Nebo, that Israel might be tempted to trust during and after exile. No? So pinakita po ng Panginoon, kinompare niya yung sarili niya. Pinakita niya sa mga Israelites po yung contrast between the false gods of Babylon at kung sino po talaga siya. And makikita natin malinaw in Isaiah 46 verse 1, kung atras po tayo, nasabi po dito, the Lord says, Bel has fallen to the ground, Nebo is kneeling before me. Men put those idols, look at this, on the backs of the animals. Are you getting this? Gising pa po ba tayo? They are only heavy burdens that must be carried. They do nothing but make people tired. Pinakita po agad ng Diyos that the Babylonian idols must be carried by people. Yung pinapakita nyo, yung pinapaniwalaan yung Diyos-Diyosan, ay dapat buhatin pa po nila. Ilagay po sa mga karwahe. Binubuhat nila, pinapasan nila yung mabigat na nagbibigay lang po ng burden sa kanila. Kinumpara po ng Panginoon yon, ito yung mga idols nyo. Pero ibahin nyo ako, Yahweh is the God who carries the people. Come on, hallelujah! Ako mismo yung bumubuhat sa inyo. Once again, palakpakan nga po natin yung Panginoon. Come on, kung naintindihan po natin to. Yahweh is the God who carries His people. At ito pong verses 3 to 4, it is written po. This chapter was written to encourage the people of Israel who were going through a painful season po ng exile ng buhay nila, where they felt defeated, they felt far from home, they felt unsure kung mangyayari pa po ba yung mga pangako ng Panginoon. Pero dito po sa verses na to, pinaalala ng Panginoon, God reminds them that He has been their sustainer from birth to old age. Pinaalala ng Panginoon, ako yung nag-sustain sa inyo mula sa umpisa hanggang kayo ay tumanda. Are we getting this? At sabi pa po ng Panginoon, hindi pa ako tapos. Hallelujah. Come on. Sino po naniniwalang hindi pa po tapos ang Panginoon ngayong 2025? Hallelujah. Come on, come on. Hallelujah. Naniniwala ka pa ba na may gagawin pa po yung Panginoon? Naniniwala pa ba tayo na kayang gawin ng Panginoon yung mga pinapanalangin natin? Come on. Hallelujah. So ito pong passage na to, it shows 4 stages of divine care.
Sabi ng Panginoon dun sa text, I have made you. It's a reminder to us this morning na sinasabi ng Panginoon, sinasabi ng Panginoon that He is our Creator. Siya po'y lumalang sa atin. I have upheld you and carried you since birth. Wow. God is our preserver. Hello? Naniniwala po ko right now, binabasag po ng Panginoon lahat ng klase ng kasinungalingan, ng kaaway, na pinabayaan ka na ng Diyos, na hanggang dyan ka na lang, na wala ka nang mapapala, na iniwan ka na ng Diyos. Come on, I'm here to tell you that the devil is a liar dahil sabi ng Panginoon, mula pagkabata mo hanggang tumanda, ako pa rin to, hindi ako nagbabago. Iniingatan kita hanggang ngayon, iniingatan kita, hallelujah, at hindi pa ako tapos sa'yo. He's not done yet. He's our preserver. At sa pangatlo, even to your old age, sabi niya, wow, I will sustain you. Makita natin that He is our provider. And number 4, sabi niya, I will rescue you. Na nagpapakita po ang Diyos natin is our Redeemer. So every verb here sa verses 3 to 4, yung mga verb that I have made you, I have carried you, I have sustained you, I have rescued you. It shows a continuous, lifelong na pag-aaruga ng Panginoon. Hindi niya sinabing inalagaan kita dati, nag-provide ako sa iyo dati, pero sinabi ng Panginoon, hanggang ngayon inaalagaan kita. Hanggang ngayon nagpo-provide ako sa iyo. Come on! Sige po, palakpakan mo yung Panginoon kung naranasan mo po. Gaano kabuti ang Panginoon. At alam niyo po yung pag-aalaga ni Lord sa atin. God's care didn't start when you believed. But it started before you were even aware of Him. Hallelujah. Come on. Palakpakan mo yung Panginoon. Come on, come on, come on. Hallelujah. Nasa sinapupunan ka pa lang, hindi mo pa nga siya kilala, inaalagaan ka na niya. Sige po, palakpakan mo yung Panginoon. Hallelujah. Come on, sige po, palakpakan natin yung Panginoon. Grabe pong pag-alaga yung Diyos. Wow. So when we face suffering or storms in life, we're not being dropped by God. Hindi kanya parang binibitawan at pinapabayaan. But the good news is we're being carried through by the same hands that made us. Yung kamay, yung Diyos na lumalang sa langit at lupa. Sa mga stars, planeta, galaxies, sa dagat, sa ganda po ng mga nakikita mo sa himpapawid. Yung kamay na gumawa niyan ay siya ring kamay na nag-aalaga sa'yo. Come on. Come on. Hallelujah. Come on, come on, come on. Hallelujah. Ganyan mag-alaga si Lord. Wow. Binubuhat niya po tayo. And ngayon pong umaga, there are 3 things that I want us to remember from our text po today. Number 1 is God carries us from the beginning. Come on, say from the beginning. Sabi po, unang sabi ng Diyos dyan sa text natin, I have upheld you since your birth and have carried you since you were born. Yung upheld po dyan in Hebrew, it means to support, to lift, to keep from falling. Para pong isang picture po ito ng isang magulang, a loving parent holding a newborn tenderly, carefully, never letting go. Sino po dito, ganyan yung pagkakahawak niyo sa anak niyo? Talagang sobrang, hindi naman sobrang, what do you call this? May takot na malaglag mo siya at the same time nandun yung love mo. Tama po ba? So yun po yung meaning ng upheld. Kaya ang ganda po na sabi, since you were born. At it's a good news po sa atin na
Alam niyo po, bago man po tayo lumakad pa or natutong lumakad sa buhay na to, before you could ever walk, bago ka man natutong manalangin, before you could ever pray or even say His name, ang good news po ngayong umaga is God was already carrying you. How about that? Hallelujah. Amen. Grabe po yung Diyos. Hindi po nag-start to nung naging mabuti ka na bago ka na. No. Kaya ang ganda po ng Romans 5 verse 8 na sabi niya, while we were yet sinners, Christ died for us. Makasalanan pa lang po tayo, namatay na yung Diyos para sa atin. So ang sarap pong makita na pasan-pasan, buhat-buhat na po tayo ng Diyos. I have upheld you since birth. And His grace didn't begin when you believed, but it began before you even breathed. Bago mo pa, alam mo yon, binuga yung unang hiningang yon. Ang biyaya po ng Panginoon ay napaka-evident na sa ating mga buhay. And Psalm 34:18 reminds us, na sabi po dyan, the Lord is what? Is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. So hindi ko po alam ano yung mga stretching na pinagdaanan natin ngayong taon. Hindi ko po alam gaano kadilim. Hindi ko po alam gaano katindi, gaano kalaki yung mga bundok na pinagdadaanan natin o pinagdaanan natin ngayong taon. Pero ang Diyos na sinasamba po natin ay hindi Diyos na napaka-distant. Hindi Diyos na malayo. Hindi Diyos na walang pakialam sa'yo. Ang Diyos po natin, sabi niya, pag tayo po ay broken-hearted, siya po ay malapit sa atin. So isa po itong paalala na pag may pinagdadaanan ka, hindi totoong malayo ang Diyos. Malapit ang Diyos. Palakpakan mo si Lord. Come on. Hallelujah. At ang ganda pong paalala na kung ang Diyos ay malapit sa atin, it's a reminder na hindi po natin solo yung pinagdadaanan natin. Dahil ang Diyos po, binubuhat niya yung mabigat na bagay sa buhay po natin. So whatever season you're in, church, whether it's joy or pain, you may be in a season of clarity or confusion, we can rest in this truth that before we can even reach for God, ang sarap po na His hands were already reaching for us. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ganyan po ka-powerful yung Diyos natin at kabait. May mga time na feeling mo, may abot na. But praise God for that wonderful verse that His arms is not too short. Hindi maikli yung kamay ng Diyos para abutin ka niya. Palakpakan po natin si Lord. Come on, come on, come on. Hallelujah. So again, paalala po sa atin, ang Diyos, buhat-buhat niya tayong magsimula pa po nung una. Pangalawa po, number 2, God sustains us through the waiting. At ngayong taon, sabi po natin, no? We are expecting, yes, na may mga darating po na stretching sa buhay po natin. For sure, sabi natin, yung faith natin will be tested. But I have a good news po ngayong umaga that when faith is tested, makukita po natin na yung mga pangako ng Panginoon ay tatayo at tapat siya para gawin niya po ito. The next phrase, sabi po ng Diyos sa verses 4, even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. Ang word po na sustain dito na ginamit in Hebrew, it means to bear up under a heavy weight. To keep what? Something standing even when the pressure is great. Sa madaling salita po, when life gets heavy, praise God, God doesn't step away, but He shoulders the weight with you. Kaya minsan, kahit po parang sobrang bigat, nagtataka ka, bakit kaya ko pa?
Kasi yung mabigat na parte, binubuhat po ng Diyos. Sige po, palakpakan po natin yung Panginoon. At naaalala ko po, we do appreciate yung mga nananalangin. There are a lot of people declaring, Lord, we pray for a miracle. Lord, we pray na hindi na po maoperahan si Ablaze. And we say yes to that. We also believe that. But sa malalim po na part ng puso namin, Lord, yung prayer ko din po is, Lord, naniniwala ko na kahit anong intervention or galaw mo, hahayaan mo mang magmimilagro ka man, or hayaan mo siya mong ma-opera, Lord, naniniwala kami na kahit alam sa dalawa pong yun, ang kamay mo ang makikita po namin. Kaya po kailangan nating maintindihan, may mga time po sa buhay natin na hindi po tinatanggal ng Panginoon yung burden. He doesn't promise to remove every burden, but He promises to carry you beneath it. Na kahit mabigat, yung pangako ng Panginoon, hindi kita iiwan, bubuhatin kita, isusustain kita, lalo na sa mga time na feeling mo, hindi mo na kaya, hindi mo na alam paano pa masusurvive yung araw na yon. Sabi ng Panginoon, bubuhatin kita. Isaiah 41 verse 10, it reminds us, so do not fear, for I am with you, sabi ng Panginoon. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Balikan po natin yung nangyari. No? Talaga pong parang ang haba. Yung isang gabi lang po, parang ang haba. And I remember, habang pong tinitinan ko yung oras na napakabagal, simula po ng 12:00 ng gabi, minsan yung panalangin ko, sana Lord, umaga na. Parang ang haba, ang tagal ng gabi. Lagi ko pong pinagpipray noon, sana sumikat na yung araw. At minsan dun pa lang po ako makakatulog pag medyo lumiliwanag na. So there were nights during our son's journey when, fear tried to whisper louder than faith. Mahirap pong matulog. And sabi ko, waiting is, it felt like an eternity. So imagine, maghintay po ng 4 na buwan. We were waiting for almost, not just 4 months, naging 5 months. No? And grabe po yung nangyari. Even po, I remember, nung kami po ay nasa, time po na kami po ay nasa admission, papunta po doon sa, siya po ay, what do you call this? 2 days po siya nire-ready, papunta din sa operation day. No? At kadating po ng operation day namin ay bigla pong sasabihin ng doktor, nung ready na po kami that morning, October 2, ay bigla pong sinabi na, sorry sir, madedelay na naman ng another day. Kasi may emergency na procedure po si Doc. So parang ang haba na naman po ng araw na yon para sa amin. Parang hindi mo alam paano mo, alam mo yon, ito na naman, buong araw na naman naming hihintayin. Mahirap po during that time. Pero meron pong unexplainable na peace na pinaramdam po yung Panginoon sa amin. Na kahit po dumating po yung mga time, sige, pakita po natin yung mga ibang pictures dyan. May mga time po na hindi namin ma-explain. Yan po yung time na na-admit po si Ablaze. Next po. And while waiting talagang, alam niyo po yon, hindi namin ma-explain at sinasabi po namin mag-asawa na ito siguro yung rason bakit po na-delay kasi nire-ready kami ng Panginoon. Hinahanda ka niya. Hindi ko po ito sinasabi ng may pagmamalaki, but with all humility, para pong panaginip lahat yung pinagdaanan namin.
Because months ago, kinikwento ko pa lang po kung gaano ka-dreadful yung araw na yon. I can't even imagine standing behind po ng operating room, waiting ng 7 oras. Ang operation po ay nag-last po ng 7 hours. At napakahirap po ng time na yon. Pero po kahit kami po ay umiiyak na mag-asawa, again, hindi po namin alam bakit napakakalmado namin. Napakapayapa po namin. No? At ganun po pala yung feeling no? Nung habang po kami naghihintay doon sa waiting room. Tapos, nakakakaba pag may lalabas na nurse at biglang tatawagin yung relative ng pasyente. Grabe, hindi ko po makalimutan yon. Relative po ni Betanzos, talagang lahat atas. Agad palpitate ako ng bang. Siyempre, di mo alam kung ano sasabihin. Okay lang ba siya? Anong nangyayari? No? Tapos nung tumayo akong ganyan, sabi niya, "Sir, may kailangan lang pong biling gamot." Ay, sabi ko. Nipas no ako. Sabi ko, grabe. Kala ko na sasabihin kasi nakakakabay eh. No? And after that po, meron pa pong isang, nung lumabas po, siguro kalagitnaan po ng operation, may lumabas po yung kanyang pediocardio at nag-update sa amin na sabi po ng kanyang doktor na habang daw po inoobserbahan yung puso ni Ablaze ay may nakita pa daw po silang isang major na problema na kailangan pang i-repair. So hindi lang po AVSD, pero may kailangan pa daw pong i-reroute na flow ng dugo sa puso niya. No? Parang nagbibilib nga po ako sa doktor nung in-explain niya, parang gamit lang eh, no? Grabe po yung wisdom na binigay ng Panginoon sa mga doktor. But the good thing was, yung hindi po nakita sa 2D echo at sa ibang test, inalaw ni Lord na makita ng kanyang doktor so that lahat ng problema ay na-repair that day ng minsanan. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Ganun po kabuti ang Panginoon. No? So naghintay po kami ng 7 oras sa waiting room. Then after po meron pong picture niyan, or I think that's a video na while we were in the waiting room, kami po ay nananalangin mag-asawa. And alam niyo po, isa po sa ginrow ng Panginoon sa amin yung empathy. Habang nandun po kami sa waiting room, nakita po namin yung mga taong kasama namin, ramdam na ramdam po namin sila. And what we did was, we prayed for everyone in the room. Isa-isa pinanalangin po namin sila. Dahil alam mo alam mo yung fear, alam mo yung bigat. Lahat po ay talagang anxious that day. At grabe pa po, ang daming inooperahan that day, punong-puno po yung mga upuan. Siguro 8 kami nandun, pamilya, iba-iba. Tapos isa-isa po natatawag na yung pasyente nila. Alam mo yung feeling na kayo na lang dalawang naiwan doon, kamusta kaya yung sa atin? Ba't di pa tinatawag? And eventually po, ayun, ang tinawag na po kami ng doktor, sinabing tapos na, na-relieve po kami. At doon po in-explain ng doktor, ito yung ginawa namin, ganyan, ganyan, ganyan. Naramdaman po namin kung paano kami binuhat ng Panginoon. And after niya po sa OR, after few hours, dinala po siya sa SICU. I think meron pong picture dyan, yung surgical intensive care unit kung saan meron lang pong visiting hours at isa po yun sa pinakamasakit sa amin. Dahil po yung anak namin ay may malay na. Hindi po siya yung katulad ng mga baby doon na wala pa pong kaalam-alam. May malay na po siya at yung takot namin pag nagising siya at wala siyang lakas, hanapin niya kami. At yan nga po yung nangyari. Ang sakit pong makita from a distance doon sa window na maliit na yan. Nakita ko yung anak ko na nagpupumiglas na wala siyang lakas. No? Di ko na po pinagita yung isa dyan na mas nakakaiyak. Nung kami po ay, nung after ilang days na may lakas na po si Ablaze, we decided na somehow magpakita na kami sa kanya dun sa window. And for the first time po, after 3 days, nakita niya kami. And nung tumingin po siyang ganun sa window, nakita mo wala siyang lakas at pumapatak yung luha niya. At wala po kaming magawa but to pray, but to trust in the Lord.
Pero again, tapat po yung Panginoon. At nung nailabas na po si Ablaze, galing po dun sa Siko after 3 days, nung lumabas na po siya sa ward, ayun, kala ko po naiyak ko na lahat eh. Nung lumabas siya sa ward, I think isa pa po yun sa pinakamahaba akong iyak. Dahil na lumabas po si Ablaze, nakita ko yung mukha niya, kahit po nakasama na namin siya doon sa ward, wala siyang imik sa amin. Nakatingin lang siya sa amin ganyan na malungkot. Yung feeling na siguro parang nangungusap yung mata niya na nasan kayo ng 3 araw? Yun po yung na-feel namin. Parang, ba't niyo ko iniwan, Mami, Daddy? Kung pwede niya lang sabihin yon. Kaya po actually po ngayon, para siyang nagkaroon ng trauma. Ang hirap po naming umalis. Kanina lang po bago ako umalis ng bahay, iyak ng iyak si Ablaze dahil para po siyang na-trauma na. Sabi niya, Daddy, Mami, don't leave me, okay? Ganun po siya lagi. No? Kaya kailangan mo munang ikondisyon, kausapin bago po kami umalis. And sana po nandito siya pero mas priority natin yung recovery niya. No? So ang ganda po ng ginawa ng Panginoon na sa mga panahon pong yon, nakita namin yung kamay ni Lord. Yung kamay po niya na humawak at bumuhat po sa amin. And minsan kahit po yung ating nararamdaman ay nagsisway, yung ating emotions ay paiba-iba. Praise God, ang faith po isn't sustained by emotion, but it's sustained by the unchanging Word of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. And pangatlo po, ito po yung pangako ng Panginoon, that God will carry us until the end. Palakpakan po natin yung Panginoon. Come on. Can we say, until the end? Tingnan mo yung katabi mo. Come on, encourage them. Sabihin mo, until the end. Yung Panginoon, hindi siya nang iiwan. Palakpakan natin si Lord. Come on. Until the end. This is the final promise. Isaiah 46:4. I have made you, and I will carry you. I will sustain you, and I will rescue you. And also in Deuteronomy 1 verse 31, sabi po ng Panginoon, there you saw how the Lord your God carried you as a father carries his son. And all the way you went until you reached this place. Ang isang mabuting ama po, ganyan po yung kanyang ginagawa. Pwede po ba natin pakita yung mga pictures natin dyan? No? Ito po yung, I think this is the, yung sinasabi ko po kanina, no? Pakita muna po natin yung isa kanina. Ito po yung picture ni Ablaze nung first time niyang makita kami or lumabas siya ng ward. And I think, ilang oras po siyang ganyan na nakatingin sa amin, walang emosyon. Kaya po ako iyak ng iyak. Dahil nakita ko gaano kalikot yung anak ko eh. Kilala ko siya na hindi siya ganon. So, bigla po, ganon siya. No? But praise God, after mga ilang hours, I think yung next po dyan, yan na yung first time niyang ngumiti ng kaunti. Yan. Ano pa po yung mga susunod dyan? And sa biyaya po ng Panginoon, after ilang days, no? Ito po yung, I think, yung first time po niya na meron po tinatawag na pedia rehab, no? Parang nag-PT po siya dun sa ospital. Dahil po after po pala nilang ma-open heart surgery, parang yung feeling ng na-stroke, kahit po pag-upo, yung balance niya ay medyo patilakan niya, very nagwa-wobbly, no? Pero napakabilis po, salamat po sa mga prayers niyo, napakabilis po ng recovery ni Ablaze. Sa span lang po ng 1 linggo, hanggang po nung nakauwi kami, para pong lahat ng normal niyang ginagawa before ay ginagawa niya na. Akyat panaog sa hagdanan. I think mayroon pong last na video po dyan. Ayan, isa po yung nagpa-practice siyang maglakad ulit. No? And sige po, yung next. Ayan, I think may audio po yan. Yan po ay ilang days lang sa bahay po. Ayan. Oh.
So makita po natin napakabuti po ng Panginoon. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Yun po yung biyaya ni Lord sa ating buhay. That as we look back, honestly, para pong panaginip lamang. And last Monday po, galing kami sa Heart Center ulit at kami po ay nagkaroon ng follow-up check-up na naman. And I was reminiscing lahat po ng daan, ng lugar, pinuntahan namin. Pero ang galing po ng Panginoon, yung pag-aalala po namin sa past ay hindi na puno ng sakit, pait. But yung puso namin ngayon ay nagre-rejoice na sa ginawa po ng Panginoon. Hallelujah. Sige po, malakas po na palakpak sa Panginoon. At ito po ang encouragement ko sa bawat isa. Kung kami po bilang pamilya ay naranasan namin na binuhat kami ng Panginoon. The same God will carry you through. The same God ang bubuhat sa iyo, sa iyong pamilya, anumang pinagdadaanan mo. Ang Diyos po natin ay hindi po nagbabago.